Sa mga balita naman sa labas ng bansa, isang barkong nawasak matapos umanong bombahin sa bahagi ng southern Yemen. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations, isang Barbados merchant vessel na pagmamayari ng Amerika ang napinsalang vessel. Sa iwalay na ulat ng British security firm na Ambrey, tinukoy nilang bahagi raw ito ng Yemeni Navy. Maski ang ilang news outlet nananatili pa ring blanco sa pagkakakilanlan o pinagmula ng naturang merchant vessel. Sa kabila naman yan, nagpadala na ng tulong ang mga otoridad sa apektadong vessel. Matatanda ang sunod-sunod ang pag-atake ng militanteng grupong Houthi sa Red Sea bilang pakikiisa sa mga Palestinong biktima ng digmaan sa Gaza. Hindi naman bababa sa 50 katao ang binihag ng rebeldeng grupo sa bansang Nigeria. Karamihan sa hawak ng armadong grupo, pawang mga kababaihan. Matatanda ang patuloy ang nangyayaring engkwentro ng Boko Haram at Islamic State West Africa Province kontra sa Nigerian Security Forces. Ayon sa ulat, babaybayin ng Chad ang naturang mga bihag kung saan nakaistasyon ang armadong grupo. Umabot naman sa 35 patay habang maraming iba pang sugatan matapos ang sunod-sunod na pag-ulan ng yelo sa Pakistan. Ayon sa Pakistani Weather Bureau, pangkaraniwan ang naitalang 5 araw na pag-ulan ng yelo doon. Bukod sa yelo, nakararanas din ng matinding pag-ulan ng northwest area ng bansa. Sa huling tala, umabot na sa 30 bilyong dolyar ang naitalang pinsala sa pananalasa ng kalamidad sa Pakistan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.